lahat sa mga kapatid natin na kasama po sa online. Good morning po. Sa mga kasama natin dito, si Kuya Rizaldi, tama na? Tsaka si Kuya Levi. Okay, welcome po. Purihin ng Panginoon. Isa pong kagalakan na tayo ay magsama-sama this morning. Dahil alam natin, naniniwala ba kayo na walang aksidente sa buhay na ito? Okay. Kung tayo ay naniniwala doon sa Diyos na may likha ng lahat, yung lahat ng nangyayari sa buhay natin, siya ang nakakaalam. And we might say sometimes sa parang, nagkataon lang, parang tsamba or parang sakto lang. But sa harap po ng Panginoon, meron siyang plano. At yung anuman yung kalagayan natin sa buhay ngayon, alam natin na ito ay ang Diyos ang may akda. Kaya ako personally, naniniwala ako na walang aksidente at the same time ay lahat ay planado po ng Panginoon. Katulad ng pagkasilang natin sa mundong ito. Hindi tayo anak sa aksidente or putok sa buho, kundi lumabas tayo sa mundong ito na taglay yung footprints ng Panginoon na may plano ang Diyos sa buhay mo. Do you believe? Naniniwala po kayo doon? At sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, siyempre, alam natin na may mga kasaganaan at may mga darating din na panahon na parang kahirapan. So lahat ng ito ay kasama sa buhay. At sakto yung topic natin dahil yung topic natin ay we will talk about difficult times in the last days. So, pinag-uusapan natin ngayon yung sa kalawang sulat ni Pablo doon sa kay Timothy sa chapter 3 verse 1 to 5. So, ang kagandahan po nung ating dito sa Father's house, okay? One thing I love is the way we study the word of the Lord ay verse by verse. Meaning to say, we are not jumping from one verse to another that might lead us to confusion. Kasi sa Biblia, kapag pinag-aaralan natin, if you are going to parang sambot ba, dadampot ka lang ng isang verse and you are going to elaborate in 1,000 words, most of the time, hindi akma at sakto ang paliwanag. So, para makita natin yung paliwanag, read the whole chapter. That's why we encourage everyone sa mga nasa online, welcome din po sa kapatid natin na nasa USA, come din to ng Potter's House sa Europe, at yung kasama natin sa mga kapatid sa taga-Toronto. Welcome po sa umagang to. So here, all of our Potter's House, we really love to study the Word of the Lord, verse by verse. Okay, so ako po pala si Kuya Marvin, Bro Marvin, Pastor Marvin Mercado ng Potter's House of Arabia. Welcome po sa lahat ng guests natin. Welcome din po sa mga kapatid natin na nanonood sa online at saka sa offline. I really praise God doon sa praise team, no? Sabihin natin hindi tayo ganong karamihan, pero alam mo yon, the way we prepare, the way we pray for it, and the way the Lord timing lahat. At nakikita natin dito that pag-pray natin yung praise team, no? Si Kuya Jao, si Kuya Edmond, si Ate Mat, si Ate Jusan, they really need our prayers. So sa mga kapatid natin na kasama sa pating intercede every Thursday, okay, kindly include them or include us, yung mga tumatayo sa harap dito. Dahil the more we have time, the more we are ginagamit ng Panginoon sa kanyang ministry, the more nagagawa ang kaaway para tayo ay bumalik sa dati nating ginagawa at pigilan tayo sa gagawain natin. So we need your prayer and please pray for us. So nakagawian natin sa pagkapatuloy, we love to say yung in review. Okay, reviewin natin yung mga nakaraan para dahil karugtong ang pag-aaral natin doon sa mga nagdaang mga linggo na pinag-usapan natin. So, napag-usapan natin last week ay paano ba tayo magiging honorable vessel o kagamit-gamit sa Panginoon. Mga bagay na kung saan kapag tayo ay honorable vessel o lagay o parang tayo mismo ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang kaharian o sa kanyang kingdom, we need to live out, ipamuhay po natin yung mga karakteristik na nakakaluwalhati din naman sa Panginoon. Okay? So, napaka-awkward tingnan that we are saying we are followers of Christ, tumatayo sa harap, or nagsasalita tungkol sa Bible, and yet after a few minutes, paglabas ng simbahan, kung makapagmura ay ganun na lang. Parang hindi naman yata akma. So we need to live out
may mga discussion, may mga kwentuhan, may mga debate na kung saan napag-uralan natin nung mga nakaraang linggo na sabi doon, di ba, parang refuse. Tapos sabi doon, huwag tayo makisali sa ganun dahil hindi nakakatulong sa mga nakakapakinig. Kaya naman, as we live out yung characteristic ng isang honorable vessel, we need to anticipate also yung result. Ano ba yung magiging resulta kung ako ay magpapagamit sa ating Panginoon? Okay? If we are going to read verse 23 to 26, makikita natin dito that meron tayong tinatawag na refuse. Iwasan daw natin yung mga pahikipagtalo o yung mga ignorant speculation, knowing na karamihan ay nagdadala lamang ito ng problema. Okay? Kadalasan, kapag merong isang debate sa loob ng simbahan o sa labas o sa politika, sa church, sa trabaho, sa loob ng bahay, at minsan pag tayo ay nagbabrowse, no, sa Facebook, may mga kaibigan ako na they cannot help it but to nakikisaw-saw ba doon sa mga foolish discussion to the point na parang sila man din ay hindi nakakatulong sa kanila. Ang sabi ni Pablo, i-refuse na tayo ay makinig sa mga gantong kwentuhan dahil parang shallow naman siya, parang mababaw, at the same time pointless kung tayo ay mag-aaway-away. Okay? Paalala din ni Pablo na sa panahon ni Timothy ay maraming mga anong tawag dito? Mga false teachers. Mga tao na nagtuturo ng mali. At kaya naman, to the point na kapag may mga taong ganun yung problema o ganun yung gusto nila, dahil gusto lang nilang magsalita, gusto nilang makipagdebate, darating doon sa pagkakataon na hindi nakakatulong sa mga taong nakakapakinig. Okay? Kaya naman tayong mga tagasunod ni Kristo. Yun, nakita rin yung aking clicker. Thank you. Tayong mga followers of Christ, sinasabi rin naman natin na iwasan hanggat maaari dahil hindi ito makakatulong. Kaya yung pinag-aralan natin, to summarize yung last week, ang sabi doon, flee yung youthful lust, yung youthful desires, instead we need to pursue. Pag sinabing pursue, ito yung dapat natin ginagawa. Pursue yung righteousness, faith, love, and peace. At pinag-aralan natin last week, refuse natin yung mga ganitong pagtatalo-talo, yung foolish and ignorant speculation. And most of the time, kapag tayo ay sumunod sa salita ng Panginoon, it will leads to, alam mo yon, yung pagkakaisa at magiging maayos po yung ating relasyon sa ating mga kapwa. Kaya naman sinabi doon ni Pablo kay Timothy sa 2:14 ng 2 Timothy, remind them of these things, paalalahanan mo silang lahat, that solemnly exhort them in the presence of God not to dispute about words. Yung mga kwentuhang hindi nakakatulong. Ito yung mga kwentong walang kwenta. Okay? Useless and leads to the ruin of the listeners. Kaya ang sabi ni Pablo, last week pinag-usapan natin, tayong mga lingkod ng Panginoon, yung mga sumusunod kay Kristo, yung mga naglilingkod, yung mga servant of Christ, sabi doon, must not be, hindi palaaway. Hindi ang hanap ay babag. Walang ganon. At the same time, be kind to all. Hindi tayo sarcastic, be gentle to all, able to teach people who are able to correctly, precisely share the gospel ng maayos. At the same time, we need to be patient when wrong. Nakakuha niyo po? Ang una sabi, negative yung example, hindi ka dapat palaaway. Bukod sa hindi ka palaaway, dapat maging mabait ka sa lahat, marunong kang magturo, at the same time, patient when wrong. Bakit ganoon? Bakit tayo sinasabihang we need to be patient when wrong? Tayo pa naman yung mga taong kapag tayo ay pagsasabihan ng hindi maganda, pag tayo ay napagsasabihan ng parang mali naman yung paratang mo sa akin, anong ginagawa natin madalas? We love to retaliate. Tama? Kung mumurahin mo ako, mumurahin din kita. Ganun ang pamantayan ng tao. Pero ang sabi sa Biblia, tayong mga sumusunod kay Kristo, sinasabi natin, kilala natin si Kristo. Sabi doon, bukod sa ikaw ay mabait, bukod sa ikaw marunong kang magturo, pag-isipan din natin that Jesus Christ, He is patient when wrong. Nakalagay po yun sa Bible. Ang sabi sa Bible, samahan niyo po ako magbasa. 1 Peter 2:21-23. Anong sabi doon? For you have been called for this purpose, because Christ also suffered for you,
leaving you an example, so that you would follow in His steps. Ano raw? He who committed no sin, nor was any deceit found in His mouth, and while being abusively insulted, He did not insult in return. While suffering, He did not threaten, but kept entrusting Himself to Him who judged righteously. Mga kapatid, we need to be patient when wrong. Bakit? Because Jesus is our example. Kahit sabihin na nilang wala nang martir ngayon, binabaril sa luneta. But we as a follower of Christ, sabi nga doon, napakahirap gawain. Yung ikaw ay parang sasaluhin mo na lang lahat, kahit alam mong mali sila. But take note, si Jesus Christ, He who committed no sin, nor was any deceit found in His mouth, and yet, di ba? God is patient, Jesus is patient when people malign Him, did something bad to Him. Dahil sabi nga, sa lahat ng ito, kung meron man tayong dapat sundin o i-copy or imitate, wag yung pastor. Okay? Dahil yung pastor ay sumasablay din po. Tao din po ako. Pero kung tayo man po ay gusto nating sumunod doon sa pinapagawa ni Kristo, Jesus is our model. Okay lang po. Parang galit kayo. Gising kayo, gising pa. Sa mga nasa online, welcome po. Purihin ng Panginoon. Kaya naman ang sabi ni Pablo, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by Him to do His will. Pero sinasabi dito, tayong lahat, okay, nawa ay kalugdan ng Panginoon. At tayong lahat ay i-grant ng Panginoon na magsipagsisi sa ating mga kasalanan. That only God, di ba? Panginoon lamang ang nakakapagbigay sa atin ng opportunity to confess our sins. At kapag tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng ganito, we need to repent. Anong ibig sabihin ng repent? Okay? Lagi natin naririnig yun. If we need to confess and repent. Yung pong confess, you confess that you are a sinner and you need a Savior. Pag sinabing repent, tayo ay magkakaroon ng pagbabago ng isip at ng ating puso patungkol sa isang kasalanan. Nakukuha niyo po? Parang sinasabi natin, kung tayo ay Panginoon, I repent all my sins. Sinasabi natin, Panginoon, I agree with you na sa mga kasalanang ito, turuan mo po akong magbago ang aking pananaw sa mga ganitong pagkakamali. Nandiyan po kayo. Kaya naman mga kapatid, na lagi nating tandaan na ang ating goal sa buhay na ito, tayong lahat ay maging mabait. Kahit sabihin natin gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Sabi ni Pablo yun sa Romans 6 and 7. Sabi doon, our goal is to endure evil. Kahit ginagawa tayo ng masama. Our goal is to correct opponent, people who malign us also, with gentleness. Our goal is to find lost soul na kailangan di humingi ng tawad sa Diyos. Our goal is to have yung pong tinatawag na maayos na argumento. Ang katwiran ko kasi palagi, di baling matalo ako sa debate, wag lang akong mawalan ng kaibigan. Kaya wag niyo po akong aawayin dahil wala po akong kwentang kaaway. Dahil hindi ko kayo papatulan. Kahit anong, marami nang nangyaring ganun. And yet, lalo lang silang naiinis. Parang ang sinasabi ko lang, hindi ko po yung kaya. Pero sa awa at biyaya ng Panginoon, lahat ng ito'y kanyang ipinagkaloob sa akin. Kaya naman tayo lahat mga kapatid, our goal is not to win an argument, but to win a lost soul for Christ. Andiyan pa po. Amen. Kaya naman sa pagkapatuloy po ng ating pag-aaral, ay pag-uusapan natin yung part 57, Difficult Times in the Last Days, 2 Timothy 3, chapter 3, verse 1 to 5. Sinasabi dito sa ating pag-aaral ngayon ay maraming dinescribe si Apostol Pablo na behavior, ugali, attitude, character ng isang tao sa panahon noon at sa panahon ngayon. Okay? Dito makikita natin that many people ay parang
they settle for comfort instead of commitment. At marami mga tao ngayon, at noong panahon nila Apostol Pablo ay instead na mag-stand up sila doon sa good, ay parang nababaligtad yata. Laging merong kontra. At the same time, maraming pagkakataon sa ating kwentuhan ngayon sa umagang ito, makikita natin that maraming tao ang nag-exhibit, nagmamanifest sa buhay nila yung pag-uusapan nating 18 na character ng isang tao noon at ngayon na alam nating hindi makakatulong kung atin itong i-entertain. Nakukuha niyo po. Remember the word refuse, flee, and pursue. Okay? Here, makikita natin sa ating pag-uusapan that God is reminding us to ask the Holy Spirit for wisdom to guide us, equip us, and enable us. So ano-ano itong mga pagkakwentuhan natin? May we ask everyone to stand. At minarapat ko pong basahin sa Tagalog para anong tawag sa ganun? Mas personal at mas maintindihan natin. Pag-usapan natin ay 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5 sa mga nanonood sa ating pong YouTube tsaka sa Facebook. Samahan niyo po kaming magbasa. Sige po. 2 Timothy 3, 1 to 5. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukumaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang pangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. Tayo manalangin. Panginoon, turuan at tulungan mo po kami sa umagang ito. Nasa linaw, Panginoon, ng iyong salita. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan dito sa church at ang kasama namin sa online. Turuan mo kami, Panginoon, na maintindihan at maisapamuhay namin ito. At bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungang nagmumula sa iyo upang ang lahat na aming pag-uusapan ay hindi maka-apekto sa amin. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo ay makakaupo na. Okay, hinati ko yung ating pag-aaral sa tatlong part. Okay? Tandaan natin yung tatlong R. Ano yung tatlong R? Reality, reason, and remedy. First, we need to understand yung realidad ng buhay. Hindi ito haka-haka. Pangalawa, bakit sila nagkakaganito? Recognize the reason. At pangatlo, ano yung dapat natin gawin para ito ay magkaroon ng remedy o solusyon sa ating buhay at hindi tayo maapektuhan. Understand the reality, recognize the reason, and embrace the remedy. So sa 18 karakter na pag-uusapan o 19, okay, marami dito ang mga sasabihin nating parang patama ba sa akin ito o ako ba yung pinagsasabihan ito. Sa totoo lang po, nung pinag-aaralan ko itong message natin since last week, parang ang bigat kasi nung dating. Kasi lahat ng makikita natin sa salita dito ay parang hindi siya magandang pakinggan sa tenga. Okay? At kapag ito yung pinag-uusapan, maraming tao ang umiiwas. Since ang Potter's House ay we dedicate our time to study the Word of the Lord verse by verse, so kahit medyo mabigat at mahirap, kailangan natin pag-usapan. We are here not to judge everyone. We are here to set the tone doon sa crowd. Para ibig sabihin, gusto lang namin kayong imulat na sa linaw ng salita ng Panginoon, eto na yung mga nangyayari. Hindi ito para patamaan ka, para maging masaya ang lahat o maging malungkot, kundi verse by verse Bible study, katulad nito, ay kailangan naman natin talagang pag-usapan. Okay? So, napag-usapan natin kanina na we need to understand the reality, ano yung reason, at ano yung remedy.
Sa buhay natin mga kapatid, okay, if you're going to read this and study it, it looks like this verse, chapter 3, verse 1 to 5, is more on emphasis on love. Kung marirecall nyo sa salitang sa English, maraming tao ngayon ang lovers of themselves. Vanity, vain. Nakukuha nyo pa? Hindi ka makaharap sa camera nang hindi ka nag-aayos. Walang masama. Pero marami rin mga pagkakataon sa panahon natin ngayon at sa panahon ni Pablo, yung lovers of money. And many people are unloving. They love the pleasure of ng makasariling pleasure rather than lovers of God. Tama? Bisa maraming ganon. At ang problema dito, ang problema talaga ng maraming tao, ang problema ko at ang problema nyo, at sa mga nakikinig sa atin, the heart of every problem is a problem in the heart. Ano ang laman ng iyong puso? Inutusan tayo ng Panginoon na magmahal, mahalin siya, mahalin din natin yung ating kapwa. Tama? To summarize yung 630 plus na commandment, ginawang 10. At nung ginawang 10, ginawa na lang 2. Di ba? Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. More on, naka-emphasis siya sa love. At sabi nga, kung tayong lahat ay magmamahal ng ganun na lamang, therefore, yung ating pong time intentionally sa ating kapwa at sa ating Diyos ay hindi ito mahahaluan ng anumang mga negative thoughts. Tama po? Kaya mga kapatid, sabi nga, sa buhay po natin, the reason why we live, the reason why kaya tayo patuloy na nabubuhay, hindi dahil sa parang gusto mo lang. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon siya ng fellowship sa atin. Pag sinabing fellowship, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nakikipagdinig. You spend time with the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. At sa buhay natin ito, if we continue to love God, love people, at gamitin yung mga bagay na meron tayo to glorify God, it will help us to know God more. At makikita po sa buhay natin na yung buhay pa lang ito ay hindi miserable. Nakukuha niyo po? Sa buhay po natin mga kapatid, tandaan natin, lahat ng tao ay nagki-crave ng isang bagay sa mundong ito. Hindi bagong iPhone, hindi bagong kotse. Sabihin mo na yung lahat ng bagay na nakikita mo. Ang craving ng karamihan at ng lahat ng tao ay pagmamahal. Dahil sa pusong ito, tandaan natin that maraming tao ang tatalikod sa Diyos dahil naghahanap ng pagmamahal. At marami rin namang tao ang tatalikod sa pagmamahal sa sarili para mahalin lamang ang Diyos. Nakita niyo yung contrast? Okay. So, tingnan natin to, no? Sinabi kasi doon sa Matthew 7, verse 15 to 20. Sabi doon, watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Nagpapanggap na sila ay mga tupa, pero sa totoo lang, sila ay mga mababangis na asong gubat. Yun ang sabi doon. By their fruit, sa kanilang mga bunga, sa kanilang character, sa kanilang ugali, you will recognize them. Do people pick grapes from the thorn bushes or figs from thistles? Makikita nyo ang trabaho o yung bunga ng isang mananampalataya o yung bunga ng isang puno kapag ito ay pinitas mo na. Diba? Ito ba ay igos o yung figs o ito ba yung ubas o yung tinatawag nating grapes? Parang tayo, no? Malalaman mo lang daw ang gali ng isang tao kapag ito ay pinitas. Halimbawa, naapakan ng paa. Are you going to say aray ko with PI? Or are you going to say praise the Lord? Ito to. Ouch. Social. Aray. Diba? At pagka mainitin ang ulo mo, pasalamat ka. Diba? May ganun pa yon. Nakukuha niyo po.
Ano sabi dito? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Makikita mo sa kanilang bunga. A good tree, yung mabuting puno, cannot bear bad fruit. Tama? At ang bad tree cannot bear good fruit. Hindi naman pwedeng sabihin mong santol to, pero pagkagat mo kasing tamis ng apple. Kung santol ang puno, santol ang, kung masama ang puno, masama ang, kung mabuti ang puno, mabuti ang, klaro tayo ron. Just like sa buhay natin ngayon, we need to watch out. Kasi hindi natin alam kung itong taong ba ito ay mabuti talaga ang intensyon o masama ang intensyon. Ito bang taong ito ay sa panglabas lang ba siya magaling at pagdating sa panloob ay kung ano-ano nang sinasabi. Nakukuha niyo po. Beware. At sinabi doon sa verse 21 to 23, dito mo naman makikita yung false and true disciples. Basahin po natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me that on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name performs many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Only God knows kung sino talaga ang nasa Kanya. Nakukuha niyo ba? At kadalasan, nakikita mo sa buhay ng isang tao kung siya talaga ay tagasunod ni Kristo o hindi. Andyan pa po kayo. Amen. Okay. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ang sabi ng Panginoon, 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 ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi, ano daw? Ang mga taong sumusunod lamang sa kalooban ng Ama na nasa langit. Verse 21. Sino daw yung mga papasok sa kaharian ng Diyos? Yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Pero hindi, tumatawag kami ng Lord, Lord, Panginoon, Panginoon. Ano sabi sa 22? Lord, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Gumawa kami ng maraming himala sa iyong pangalan. At maraming beses kaming nag-share ng salita mo. Bakit hindi kami papasok? Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kung tayong lahat ay haharap sa trono ng Diyos, sabi sa Bible, itinakda sa Hebreo, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Pag sinabing paghuhukom, maharap ka dun sa test. I-judge ka. Tatanungin, Marvin, bakit ka papasok sa langit? Anong dahilan? Sabi dito sa 22, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling. Bakit sinabi pa rin ni Lord, lumayo ka sa akin? Hindi kita kilala, kayong mga gumagawa ng kasamaan. If God will ask us, anong isasagot natin? Lord, Marvin, bakit ka papasok sa langit? Sa tingin niyo bakit? Dahil mabuting tao ka? Engineer? Maganda kotse? May kaya? Lord, papasukin mo po kasi mahirap lang po kami. Kawawa na ako dito sa lupa. Baka naman sa langit, kawawa pa din. Nakakuha niyo po. So bakit ka talaga papasok sa langit? And yet, ang sabi ng Panginoon, kahit ikaw ay yung sabihin natin nagsishare ng gospel, nagpapagaling ka ng may sakit, nagpalakad ka ng may lumpo, may mga sinasapian ng demonyo, umalis ang spirito. Bakit sinabi pa rin dito? Hindi kita kilala. You want to know kung kilala ka ng Panginoon? Pagharap mo sa Kanya, sasabihin sa iyo, alika rito anak, pumasok ka sa aking langit. Tayong lahat mga kapatid, ay itinakdang mamatay ng minsan.
Dahil tayong lahat ay makasalanan. Ako at kayo, ang sabi sa Bible, ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay, ano raw? Kamatayan. Yung kamatayang binabanggit ay yung pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Sa ating pagkabata hanggang sa pagkamatanda, alam natin na pagka ikaw ay namatay, langit, impyerno. Tama? Tama po ba? At ang sabi dun sa Revelation, malalaman mong ikaw ay papasok sa langit kapag ang iyong pangalan, si Marvin Mercado, ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Ang listahan na kung saan, ito yung listahang pwede lamang pumasok sa langit. Ano yung ibig sabihin ng aklat ng buhay? Paano mailalagay ang pangalan ng isang tao? Ang sabi sa Biblia, Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace that you have been saved." Nang dahil lamang sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Regalo ng Diyos ang kaligtasan para sa ating lahat na inaalok niya ng libre. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi natin pwede sabihin, mabuti akong tao, relihiyoso ako, hindi ako nagmumura, hindi pa ako nakapatay. Sabihin mo na lahat ng karakter ng isang taong pwedeng pumasok. Regalo, kaligtasan, na bigay ng Diyos sa iyo at sa akin. Ano yung regalo na yun? Dapat ako'y mapapahamak, pero mas minarapat ni Jesus na siya'y pumunta sa lupa upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. Paano? Nabuhay si Jesus sa lupang ito at siya ay namatay para sa katubusan ng ating kasalanan. Tayo yung paparusahan, pero sabi ng Diyos, ako na lang. Dapat ikaw at ako yung ipapako dun sa krus, mumurahin, sisipain, tatadyakan ng nakahubad halos. And yet, ang sabi na sa Bible, once and for all, ginawa ito ni Jesus. Anong kanta natin nung maliliit tayo? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng maawa ka, maawa ka. Kalaki sa Bible. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo yun. Dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay naligtas. Dahil sa ginawa ni Jesus, tayo ay merong kaligtasan at pagkakataong ang pangalan mo ay may ilagay doon sa aklat ng buhay upang pagharap sa Panginoon, sa ating Ama. Richard Aldefonso, nandun yung pangalan. Pasok. Alam niyo, nakalagay sa Bible, kapag wala yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay, nandun ka sa bangin ng kamatayan. Paano yung bangin? Wala nang balikan yun. It's up to you. God offers salvation for you and for me at sa maraming tao. All we have to do is to believe on what the Lord has done for us. Ang tanong, willing ka bang tanggapin yung kaligtasang inaalok ni Jesus? Therefore, maniwala ka that Christ died for you and for me. Ang tanging makapagliligtas sa iyo ay hindi yung panalangin. Ang talagang magliligtas sa atin dahil sa ginawa ni Kristo sa Jesus. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Okay po. Therefore, ang sabi doon, we need to understand the reality. Ano yung reality? Ang sabi doon, but realize this. Nangyayari sa panahon natin and still exist in our generation. At kadalasan, maraming tao ang will accept this or will reject this. Ano yung a-accept nila at i-reject nila? Ang sabi doon, that in the last days, difficult. Ang sabi doon, hard, tricky, terrible, out of control, violent. Yun ang ibig sabihin ng difficult times. Sabi doon, darating ang mga pagkakataong ito. Ano yung ibig sabihin ng the last days? Yung last day po dito is yung simula ng si Jesus ay umakyat sa langit. Okay?
Semana Santa. Nang simula si Jesus ay umakyat sa langit at sa kanyang muling pagdating, in between, ang tawag doon ay last days. Nakukuha niyo po. Again, simula nang si Jesus ay umakyat sa langit at sa kanyang muling pagbabalik, ano yung tawag sa gitna? Last days. Sabi ni Pablo, in the last days, sa panahong ito, bago dumating si Jesus, okay, maraming tao ang nabubuhay na ganito ang kanilang ini-exhibit, nagmamanifest sa kanilang buhay. At makikita natin dito, sabi, sobrang hard, terrible, violent, difficult. At gustong maintindihan ni Pablo, gustong maintindihan ni Apostol Pablo at paalala sa ating lahat, that we need to understand, maunawaan natin ang realidad na sa buhay na ito ay mahirap naman talaga. Nakukuhan po natin. Kaya dapat tayo ay hindi matakot, hindi tayo dapat marang ma-off guard or ma-paralyze ng takot sa buhay. Kailangan mamulat tayo sa lahat ng ito. Sa maraming pagkakataon, okay, maraming tao ang nagtuturo ng tinuturo, ito yung tinuturo nila pero hindi man nila ginagawa. Nakukuha niyo po. At maraming pagkakataon, if we continue to follow yung sinasabi ng Biblia, makikita natin na, oo nga, parang ang hirap at nangyayari nga ito sa mundong ito. Kaya naman, ang sabi doon, ang sabi ni Pablo, lahat tayo ay mag-ingat kung paano tayo mamumuhay. At sa tulad ng pag-iingat, mamuhay tayo na dapat ay tayo ay matalino, hindi mangmang. Nakukuha niyo po. Ibig sabihin, kung gagawin ko ang bagay na ito, makakatulong ba sa akin o nakakatuwa sa Diyos? Kung gagawin ko ba ang isang bagay na ito, makakatulong sa pamilya ko o makakasira ng pamilya ko? Kung gagawin ko ba ang isang bagay na ito, makakaapekto ba sa aking buhay ngayon o sa susunod na buhay? Maging matalino. At hindi tulad ng mangmang. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon dahil sa mga pagkakataong ito, ang mundo ay pasama ng pasama. Nagigets po? Okay, may nagising. Praise God. Kaya again, basahin natin. Gusto ko lang maalala ninyo at pumasok sa isip natin kung ano yung pinag-aaralan natin. Basahin natin minsan. Ito yung reality ng buhay natin ngayon. Basahin natin ulit. Dapat mong sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay maging makasarili, sakim sa salapi, lalo mapagmataas, mapagsamantala, suwain sa magulang, walang utang na loob at tapastangan sa Diyos. Sila ay maging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhin sa mabuti. Sila ay magiging at makasin pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magpupunwaring mga Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng tao. recognize the reason kung bakit tayo merong paghihirap sa mga huling araw. Sa lahat ng binasa natin. Pansinin natin yung salitang lovers, Ayan. If you are going to read 2 Timothy 3, verse 1 to 5, merong dalawang contrast sa buhay ng isang tao. Ano yung una? Yung naka-highlight? Lovers of self. Kung merong lovers of self, ang sinabi doon sa bandang huli ng salita, ano daw merong lovers of? Ano raw? Ano isang lovers? Of God. Parang tayo, no? Laging may kontra. Minsan, mas gusto nating safe tayo. Ayaw natin masaktan. Mahal mo yung sarili mo. Gusto mo lagi nagpapatigo na ayaw mo mahuhuli. Tama? Pero sa isang banda, sa inner self, yung pagkatao mo talaga, mas gusto kong mahalin ng Diyos. Kaya si kaliwa, o yung sabihin natin, yung maitim na lobo, yung wolves, at yung maitim na maputing wolves, parang laging may nagtatalo. Lovers of self and lovers of God. Pangalawa, ang sabi doon, pangalawang love, different kind of love. Ano raw yun? Lovers of money. At yung pangatlo, pangapat, lovers of
pleasure. Nakikita natin dito na sa mundong ito, okay, maraming tao ang naghahanap ng iba't ibang klase ng pag-ibig. Lovers of God, lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure. At kadalasan, yung pagmamahal na wala ang Diyos. Ito yung damaging, ito yung destructive, at ito yung merong critical consequences. Nakukuha niyo po. Anumang pagmamahal na hindi Diyos ang inuna, na hindi kasama ang Diyos, kadalasan ito ay nakakasira, nakakawasak ng relasyon, at kadalasan merong critical consequences. Pansinin natin ito. In between, ng dalawang lovers sa taas at dalawang lovers sa baba, ano yung mapapansin natin? Ano raw? Unloving and haters of good. Nakikita nyo? Anong kabaliktaran ng unloving? Loving. Di ba? Anong kabaliktaran ng haters of good? Love. Mas gusto nating mahalin yung mabuti. But people love to hate what is good. Sa lahat ng ito, makikita natin yung iba't ibang klase ng karakter ng tao na nakalista sa verse 2 to 4, and it will tell us that all of us, we need the love of the Lord. Dahil anything that we call it self-love is a rebellion against God. Nakukuha niyo pa? Parang galit na kayo sa akin, di pa tayo nagsisimula. So let us imitate Christ, let us copy Christ. Kung ano ba yung example niya. Basahin natin. Anong sabi doon sa Philippians 2:3-4? Basahin nga po natin. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves, not looking to your interest, but each of you to the interest of others. Ang sabi doon sa verse 5, ang sabi doon, in your relationship, sa pakikisalamuha, sa pagmamahal nyo sa isa't isa, have the mindset, have the attitude of Christ. Ano ba yung attitude of Christ? Christ do nothing out of selfish ambition. Hindi siya conceited. Si Christ nagpakumbaba. Si Kristo, He value others bago yung sarili niya. And yet, namatay siya, di ba? Sumunod siya hanggang sa kamatayan. Kasi mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa sarili niya. Dahil yung panahon na siya ay nasa lupa, ang lagi niyang iniisip nung siya ay pinapako sa krus. Kasalanan ni Marvin to. Kasalanan ni Richard to. Habang pinapako si Kristo nandun, naaalala niyo yung kasalanan nating lahat. And yet, sabi doon, mas binavalue ko yung pagmamahal ko sa mga tao nito dahil gusto ko silang maligtas. And Christ, He did not look on His own interest. Parang sa buhay po natin. Sabi doon, i-imitate or i-copy natin yung buhay ni Kristo. Ang sabi, do nothing, kaya kung tayo ay kikilos at gagawa sa buhay na ito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather, in humility, value others. Sa asawa, sa anak, sa boss, sa church. Ano yung binavalue mo? Value others of yourself. Pagkasasabihin ko ba ito, magagalit ba siya sa akin? When people gagawa ng mali sa akin at gaganti ako, makakatulong ba o makakalala lalo? At sabi doon, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Kaya sa pag-aaral natin, makikita natin ang lahat ng ito. Ano yung unang character? Ano daw? Lovers of self. Maraming tao ang magiging makasarili rather than serving others. Example, may handaan, piyesta. Okay, kainan, may birthday. Anong ugali at makikita mo sa taong selfish? Kukuha yan ng isang plato, magpapatiuna sa pila. Hindi ko sinasabing kayo yun, ha? Baka ako. Okay? Magpapatiuna sa pila. Anong gagawin? Pupunuin niya ng kala mo eat all you can na kumain sa Wendy's. Hihileran niya yung plato niya. Puno. Nakuha niyo po? As if parang wala nang bukas.
Kaya nung kasabay namin siyang kumain, nagulat kami. Sa dami nung kinain, nakainom pa ng tubig. Nakainom ka pa? Sa dami nung kinain. Doon mo makikita yung tao. Selfish. Dito ang dami, no? Nakapila ka. Gusto ko mauna sa'yo. Sisingitan ka. Sa pila, kahit sa kotse. Bakit? Lovers of self. Selfish. Nakuha niyo pa? Panahon ni Pablo. Hanggang sa ngayon, nangyayari ito. Ito yung mga taong kung saan ay they don't want to consider others. Wala silang konsiderasyon. Ito yung mga taong mas uunahin ko ang sarili ko, magpapakasa sa ako, mas uunahin kong ako yung kumita bago kayo. Nakuha po. Yung selfish na word, ang ibig sabihin is yung welfare ko muna yung mauuna bago kayo. At ang kabaliktaran po ng selfish is yung loving someone, di ba? Ako muna. Sige, kayo po muna mauna. Nakuha niyo po. Bakit hindi ka man lang kumuha dun sa kainan? Marami namang pagkain. Di konti muna para mabilis yung pila. Balik ka na lang pagka gusto mo pa. Nakuha niyo po. Kaya minsan yung mga taong mahilig kumuha ng marami, pag alis nun, buti lang nauso yung Sharon, no? Pero yung iba kasi iniiwan talaga. Hindi man naubos, ang dami nang kinuha. Bakit? Makasarili. Hindi ko sinasabing huwag kayong ganong kumuha ng pagkain mamaya, ha? Okay. Example lamang po yun. Ito yung mga panahon na kung saan mas nag-i-enjoy tayo na mag-benefit kaysa ibang tao. Di ba? Sa trabaho, crab mentality. Pilipino, ang galing. Ano gagawin ng kapwa Pilipino? Sisiraan. Bakit? Selfish. O mabait ito, lapit tayo. Tapos pagkabandang maliwanan ka sa ere. No? Selfish. Lovers of self. Ano pa? Lovers of money. Hindi masama ang may pera. Hindi masama ang meron ka mga material na bagay na kaya mo naman bilhin. Ang sinasabi lang dito, kung masyado ka ng obsess sa iyong kayamanan, that is evil. Ito yung mga tipong hindi ako makatulog. Bakit? Baka manakawan ako. Ayaw kong ilagay doon yung pera ko sa ilalim ng kama ko. Oh, ba't puyat na puyat ka? Sa isip mo, ang dami kong pera doon, hindi ko pwedeng iwan. Mas ginos nila yung pera kaysa sa Diyos. At ito yung mga sinasabi nating, kasi pagka marami akong pera, alternative ito. Kahit hindi sagutin ni Lord yung prayer ko, at least may pambili pa rin ako ng bigas. Nakukuha niyo pa? Mas nakasalig ang kanilang kinabukasan sa pera kaysa sa biyaya at awa ng Diyos. Yung pera nauubos, pero yung awa at biyaya ng Diyos hindi. Nakuha po mga kapatid. Huwag kayong magalit sa akin dahil dinidiscuss ko lang po ang nasabi sa Biblia. Okay? At hindi po natin pwedeng pagsabayin that you trust God and you trust your money. Better to trust God and let God plan, help you to live a life that is pleasing to Him. Nakukuha po? Hindi ito yung parang tipong dahil sa marami akong pera, eh magyayabang na ako. Maraming ganun, no? Bumili ng iPhone 15, 16. Pinost agad sa Facebook. 15 pa lang pala. Kala ko 16 na eh. Lovers of money. Di ba? Hindi masama po yung sinasabi. Sinasabi ko lang na ingat tayo. At the same time, maraming mga pagkakataon sa buhay natin ngayon ay they put confidence doon sa mga possession. Di ba? Ilan yung sa Pilipinas, ang ganda ng bahay. Nakita natin, di ba? Tumaas yung tubig. Nag-landslide. Ano nangyari? 10 taong pinaghirapan sa Saudi. Wasak. And yet, lahat ng yabang, syempre, mawawala. Kasi yung pagmamahal mo kasi sa pera, gano'n na lamang. At alam natin, that alam mong ikaw ay lovers of money dahil hindi pa sapat kung ano yung meron ka. Nakuha po. Hindi mo na ako magsisimba. Bakit? Mag-OT muna ako. Ang sabi ng boss mo, volunteer. Mag-volunteer ka. Mas unahin mo muna yung trabaho kaysa simba. Walang masama kung kailangan talaga.
Pero kung linggo-linggo na lang, ang dahilan mo ay trabaho, ingat tayo. Tingnan natin, ano bang motibo meron tayo. Nakakuha po. Okay. Sa maraming pagkakataon, maraming tao ang, ano raw? Boastful. Ito yung pride, mayabang. Tama? Okay. Sa panahon ni Pablo at sa panahon natin ngayon, makikita natin to. Ito yung mga taong they show excessive pride and self-satisfactions in achievement, possession, or abilities. Ito yung mga taong lahat na lang ay nakapost. Lahat na lang ay pinagsabihan. Hindi masama. Pero ingat kasi baka ikaw ay nagiging mayabs na. Mayabang. Okay? At sa panahon ito, maraming tao nga ang sabihin nating ganito ang nangyayari. Alam niyo po, sa tagal kong nagpapastor, okay, nung nakakilala ako sa Panginoon na hindi pa kayo tao, 1985, malamang. Hindi pa kayo tao nun, ano? May tao ng isa. Okay. May dalawa. Since 1985, alam niyo po yung pinakamahirap kasama sa simbahan? Yung tao ma-pride. Bakit? Ito yung mga tao hindi mong pwedeng pagsabihan. Magagalit sa iyan. Aalis na lang ko sa simbahan iyan. Bakit? Ako lang nakikita ng pastor. Ito yung mga taong hindi open sa salita ng Panginoon. Ito yung mga taong kapag na-confront mo na kapatid, parang mali naman yata yung sinabi mo, wala kang pakialam. Hindi na ako magsisimba next week. Mayabang. Ito yung mga tao na kung lagi na lang nakadepensa. Bakit? Tama naman yung ginawa ko. Hindi, pinasasabihan lang kita. Wala kang pakialam. Nakuha niyo pa? Tao mo pride, boastful. Ito yung mga taong kahit sa konting katiting, wala silang mali. Laging tama, ikaw lang yung mali. Diyan pa po kayo. Amen. Sa mga nanonood po sa TV, sa ating on-off online, ito yung mga taong dahil sa kanilang kayabangan, dahil sa kanilang pride, sila ngayon ay nagiging arrogante. At kapag ikaw ay naging arrogante, ano sabi doon? God hates that attitude. Ayaw ng Panginoon yan. Ano pa? Slanderers. Arrogant. Arrogant. Ito yung mga tao arrogante na kung saan, ako dapat muna. Teka muna, sa huli ka na lang. Putting oneself above others. Lagi napapati mo na. Ito yung mga taong, bukod sa sila ay selfish, karamihan dito ay parang, ito yung mga taong merong self-importance. Hindi natatakbo ang Potter's house pag wala ako. Nakuha niya po, arrogante. Mawawala na yung simbahan na yan pag di na ako mag-join. Sa trabaho, di ba? Halimbawa, tayo ay, kunyari ay engineer. Tapos kapag kunyari nawala ka, sira na lahat ng project nyo kasi wala na ako. Arrogante, mayabang. Nakuha niyo po. Ingat tayo doon. At maraming pagkakataon na yung mga taong arrogante, ito yung mga taong nagpapakita ng offensive attitude, merong superiority, at ito yung mga tao na kung saan sila lang yung magaling. Ano pa? Slanderers. Ito yung mga taong abusado sa salita. Mahilig mang abuso. Defamers. Ito yung mga taong mahilig mang insulto. Ito yung mga taong sa lahat ng ginagawa nila, parang mali ka ng mali. Kaya ingat tayo dun sa mga salitang tangia, BO-BO, kasi po hindi ito nakakalugod sa Panginoon. Nakukuha po. Ingat. Dahil sa panahon ni Pablo at panahon natin ngayon, nangyayari ito. Ito yung mga taong lahat na lang ng sinabi nila sa isang tao ay mali. Sinisiraan. Wala ka na nakitang mabuti sa kanya. Wala. Ang pangit niya, lahat pangit. Pangit na nga yung mukha, pangit pa yung ugali. Nakukuha niyo po. Ito yung mga taong they love to attack reputasyon ng maraming tao. To the point na kung saan ay ikaw ay nagiging backbiter. Marami kayong kakalalang ganun, no? Pero tingnan din natin, baka tayo rin yun. Salaminin natin sarili. Tayo lahat makaka-relate. Maraming tao ang, ano daw? Ano daw po? Ano yung naka-highlight? Disobedient.
Into parents. Disobedient to parents. Gano'n ka kaswail na anak? Yung totoo. Sa tagal mo sa Saudi Arabia, ilang beses kang tumawag kay nanay at kay tatay sa mga buhay pa. Ilang beses ka nag-I love you. Pero biro. Yung nanay ko parang girlfriend ko yun. Halos sa araw-araw. Tatay ko at nanay ko pagkakausap ko. Halos sa araw-araw. They love to say, I love you anak, I love you naman. Pero maraming taong, hindi ko sinasabing i-perfecto yung family namin. Okay, mag-aaway-aaway din po kami. Pero sabi doon, maraming tao ang disobedient sa kanilang magulang. Ito yung mga taong they despise authority. Kung ikaw ay hindi marunong sumunod sa magulang mo, paano ka susunod sa boss mo? Sige nga. Kung ikaw ay swail na anak, paano ka susunod sa asawa mo? Children who do not respect their parents typically do not respect anyone. Anyone. Kaya makikita mo ang isang pamilya, ang isang bata, nalalabas ng bahay na taglay yung respeto sa magulang. Hindi dahil ikaw ay maraming sinasabing po at opo, ikaw ay magalang na. May mga kaibigan na kung nagmumura sa bandang duli ay may po. Sinaulo ka po. Pilosopo pa. Nakuha po. In the last days, many people are disobedient to their parents. Ano pa? Ingrato, ungrateful, unthankful, hindi marunong magpasalamat, not feeling or showing gratitude. Simple. Pinagbuksan mo ng pinto. Iismiran ka pa, no? Naka-encounter na kayo ng ganon? Tinulungan mo nang magtanggal ng pushcart kasi ang higpit ng pushcart. Parang kala mo ninakawan mo eh. Ungrateful. Hindi natin na-expect sa lahat ito, pero panahon ni Pablo at sa panahon ngayon, maraming ganon. Ito yung mga taong lahat na lang ay parang obligasyon mong tulungan ako. Diba? Uso sa panahon ngayon yung ako yung mali, ako yung pagbigyan mo, no? So mga driver, alam niyo yan. Ito yung mga tao na kung saan ungrateful, hindi marunong mag-appreciate. Ito yung mga taong due sa kanya yung thank you, para sa kanya yung i-acknowledge mo siya, pero hayaan mo siya. Pero kapag ka ikaw naman yung nakakagawa ng maganda, gusto mo lagi sasabihin, gawa ni Marvin yan, no? I'm grateful. Ano pa? Ano daw? Unholy. Ito yung mga taong taliwas ang pamumuhay sa sinasabi sa Biblia. Pag sinabi kasing holy, ang ibig sabihin po ay set apart. Ikaw ay inilagay sa lugar na ito kunyari dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Okay? Yung example natin sa holy, ano yun? Yung toothbrush. Yung toothbrush, hindi mo pwedeng pahiram. Yaki yun. Kasi yun ay set apart, holy. Ngayon, kung yung toothbrush ko ay gagamitin kong panglinis ng lababo at ng inidoro, anong tawag doon? Unholy. Set apart. Hindi na siya para doon sa panglinis ng ngipin. Nakukuha niyo po, sa buhay po natin ito. Yung buhay ba natin ay ginagamit natin para sa Panginoon? O ginagamit natin at the same time, nagtataas-taas ka ng kamay, nagpe-praise the Lord ka, mamaya nagmumura ka. Isipin natin. Sa panahon noon at panahon ngayon, we need to check. Many people are also, ano daw? Walang puso, unloving. Wala malang hindi makaramdam ng affection. Ito yung mga taong inhumane toward others. Ito yung mga parang kinalyo na yata. Parang dapat naman kaibig-ibig and yet walang lalabas sa kanya kundi hatred. Walang natural na affection sa sarili. Maraming tao ang, ano raw? Irreconcilable. Ibig sabihin nun, people who likes to oppose. Mahilig gumawa ng conflict. People, ito yung mga taong hindi mo mapiplease. Unpeaceable. At the same time, impossible to reconcile. Ito yung mga tao na kung saan ang hirap pakibagayan. Kahit anong gawin mong tama, what to do, yani. Irreconcilable.
Marami sa panahon ni Pablo at panahon ngayon, uso na po yung mga marites. Pangalan lang pala yun, pero malicious, ano raw? Gossips. Ang tawag doon ay wicked people will be slanderous. Gossip. Malicious. Alin po yung ibig sabihin ng gossip? Sa Greek word? Sa Griegong salita, ang ibig sabihin nun ay diabolo. Diablo. Satanas. Kaya yung mga taong mahilig gumawa ng false accusation, yung mga nag-i-slander, ito yung mga taong tinatawag natin diablo. Panahon ni Adan at Eva. Anong ginawa nung ahas? Paano niya kinausap si Eva? Parang chinismis niya, di ba? Mali yung kwento. Salungat sa Biblia. Parang sa buhay natin ngayon, ingat tayo kapag may mga taong bubulong-bulong sa tenga na, uy, alam mo ba? Ingat po. Hindi kasi siya makakatulong. Lahat ng ito ay mag-leads into lies. At the same time, it is not pleasing to the Lord. Maraming tao ang walang self-control. Ito yung mga tao na kung saan sinasabi natin na kapag ikaw ay walang self-control, ikaw yung parang ang hirap-hirap mong i-manage yung emotions mo, okay, yung behavior mo. At the same time, kapag ang tao ay isang walang self-control, eh parang binuyang-yang mo na lahat yung buhay mo sa maraming tao. Halimbawa, ang dami mong ginawa, 100 kunya, 99 kunyari, hindi nakapost yun, hindi mare-recognize. Gumawa ka ng isang mali na nawala ka sa control. Anong nakapost sa social media? Yung ginawa mo isang mali. Maraming tao sa atin yung hindi makontrol yung sarili, madaling magalit. Maraming tao sa atin yung parang, ang bilis-bilis mong magmura. Maraming tao sa atin, sa panahon natin ngayon ang makikita, walang self-control sa paggastos. Walang self-control sa makitungo ng maganda. Hirap sila. And many people are, ano raw? Brutal. Ito yung mga tinatawag natin parang sa mga naglalaro ng Mobile Legend, ito yung savage. Ito na yung mga taong napaka-brutal mo naman, nadapa na nga, tatadyakan mo pa. Nakukuha niyo po yung ganung sinasabi natin. Napaka-brutal mo naman, alam mo na nga naghihirap, isusumpa mo pa. Napaka-brutal naman, alam mo namang hindi na nga maganda yung kalagayan and yet ginigiit mo pa. Nakukuha po. Parang ayaw na magsalita. Okay. Ano pa raw? Haters of good. People who love, pagka meron silang nakikitang mabuti, ang iniisip nila, masama intention yan. Nakuha niyo pa? Ito yung mga haters of good. Ito yung mga taong pagka magagandang bagay na yung nangyayari, ang nasa isip niya, pangit pa rin yun. May mas maganda dyan. Ito yung mga tao na kung saan they despise yung goodness and they don't like good people. Haters of good. At the same time, masabi doon, treacherous. People will be treacherous or people who are traidor sa salita natin. Maraming taong ganon. Diba? Bukod sa sila ay mahirap pakibagayan, irreconcilable, at the same time, those people, yung kanilang behavior ay traidor. Nakukuha niyo pa ibig sabihin nun? Okay. At sabi doon, reckless. Evil people will be reckless. Ito yung mga tipong naggagawa muna bago mag-isip. Sasapakin ka muna bago niya sasabihin sorry. Nakukuha niyo po. Ito yung mga taong reckless na kung saan yung kanilang pag-iisip ay hindi parang tama. Na wala silang control sa sarili nila. Okay? Ito yung mga taong tipong ready, aim, wala pang fire, sumuntok na. Pinalabit na yung baril. Reckless. At ang lahat ng ito ay hindi po talaga nakakalugod sa ating Panginoon. Ano pa raw? Conceited. Ito yung sobrang proud sa sarili niya. Ito yung mga tao na kung saan yung self-worth niya masyadong mataas. Ito yung mga tao na kung saan blinded ang sarili nila sa mga magandang nangyayari, sa kanilang action. At the same time, ito yung mga tinatawag nating people who are conceited. Ito yung mga nagpa-pop up, lumaki na yung ulo niya. Okay po?
Okay, ilan lamang ito at ang sabi doon, lovers of pleasure. Yung mga evil people, panahon ni Pablo at panahon ngayon, marami yung pang tinatawag nating lovers of pleasure. Ito yung mga, they are more concerned doon sa self-satisfaction. Sarili ko muna. Okay? May mga pagkakataon na sa buhay natin ito, ingat, baka masyado mo nang minamahal yung sarili mo. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Yung pleasure po is something that we can control. Kaya natin kontrolin yun. Kaya naman may mga pagkakataon, kung ano yung makakasaya sa'yo, ginagawa natin. Bakit? Hindi mo naman kasi kayang kontrolin ng Diyos eh. Kukontrolin ko na lang yung sarili ko. At ito yung mga taong nakukuha ito doon sa parang pag nag-benefit ako, hayaan mo na yung bukas. Importante yung ngayon. At may mga pagkakataon na parang I feel good pag ginagawa ko ito, pero sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay hindi naman talaga tama. Nakukuha ba? Lovers of pleasure. Ito yung may pamilya ka na, gusto mo pa na ibang pamilya. Ito yung mga tao na kung saan hindi nakakalugod sa Panginoon dahil sa panahon noon at panahon ngayon, maraming tao ang foolish, disobedient, that leads to parang kapahamakan. Kaya naman, nasabi dito, ano daw? Holding to a form of godliness although they have denied its power. Ito yung mga tao nagpapanggap na sila raw ay mga Christian, at the same time ay nagiging mabuti lahat ng ginagawa nila. And yet, hindi naman pala ito lumalabas sa kanilang pamumuhay. And they also denied yung power. Ano yung power na sinasabi doon? Yung kapangyarihan ni Kristong kaya kang baguhin. And yet, sinunod mo yung 18 karakter na ito. You denied the power of Christ na kaya kanyang ayusin. Kaya niyang ayusin yung buhay mo, yung ugali mo, yung trabaho mo, yung kung ano man yung meron ka ngayon. Kaya ng Panginoon lahat ng iyon. And yet, sabi doon, maraming pagkakataon na mas inuuna mo yung sarili mo kaysa sa mga bagay na ito. At ang pangatlo, how do we embrace remedy? Paano mo susolusyonan ng lahat ng ito? Blatantly, sinabi ni Apostol Pablo, ano daw? Sa bandang huli? Avoid such people as this. Avoid people such as this. Ito yung lagi ko sinasabi na pwede po tayo makisama, pero huwag tayong makisama. Kung meron kang kasama, may kakilala, o yung sarili mo mismo nakikita mo, na parang pasok ako dun sa mga yun. Tandaan natin that only Christ can change yung heart and character ng isang tao. Nakuha po. Yung avoid dito na sinasabi ay hindi yung parang lalayo na ako sa inyo. Bakit? Mga makasalanan kayo. Hindi po ganun. Ang sinasabi lamang natin dito, pag may nakikita tayong ganito, refuse to listen to these people. Avoid na makipagdebate pa sa kanila. At the same time, kung gumagawa na sila ng ganito, kung alam mo mapapasok ka na, huwag mo nang paglaruan. Nakukuha po. At sa lahat ng ito, ang sabi ni Pablo, avoid such people as this. Sa buhay po natin mga kapatid, in closing, maraming pagkakataon sa buhay natin, nakaka-experience tayo ng conflict. At the same time, malalaman natin, may mga pagkakataong parang gusto natin magalit, may mga hateful languages tayo, may marami tayong cruel opinions, at marami tayong makikita na nag-u-oppose doon sa mga nangyayari sa buhay natin. Sa lahat ng ito, please, don't enter sa mga ganung, huwag kayong papasok na kung saan magkakagulo palalo ang lahat. Pag nakikita nyo na yung lahat ng character na nakalagay sa Bible na ito, avoid people such as this. Tandaan natin mga kapatid, we need to guard our hearts and guard our mind and guard our words. Remember, ako at kayo
ay representative ni Kristo sa mundong ito. And in our response, nawa tayo ay maging mabuting halimbawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Mga kapatid, kailangan people need the Lord. Nawa yung ating pagmamahal sa ating kapwa, yung ating pakikitungo, yung buhay na pinamumuhay natin sa loob at labas ng simbahang ito, especially sa ating pamilya, magmanifest nawa ang karakter na kung saan, karakter na binago ni Jesus, karakter na hindi kakikitaan ng 18 ugali na ito, karakter na kung saan it will invite people to Christ. Nawa sa buhay natin ito, tandaan natin that people, they need Jesus. Gamitin nawa tayo ng Panginoon na maging daan upang ang mga taong ito'y hindi mapahamak sa kanilang pamumuhay. At sa ating pong dapat tayo ay magkukwentuhan today, but we decided to have a short meeting after this. Okay, invited po tayo lahat at si Kuya Richard at si yung ating dalawang guest ay makikipagkwentuhan din kay Kuya Richard. Pero tandaan natin, ano yung natutunan natin sa araw na ito? Limi-limiin o pag-isipan natin. Ano ba yung mga characters that we need to surrender? At ano yung dapat natin gawin to become lovers of God? At bakit kailangan nating i-avoid yung mga taong ganito? Bakit sobrang ganito ito? Ka-importante. Tayo manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito. At salamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Kung aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.